Good day mga passers, I'm Engineer Mark Joshua Yabut at nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng Math Tips Under 10 Minutes. Nandito pa rin tayo sa ating topic na probability. But this time, simulan agad natin ang discussion with some questions. Okay? So, kung hindi mo pa na pupuntahan yung ating mini lecture about probability, check out mo lang yung ibang videos. Nandun lang siya. But for now, magpo-proceed agad tayo sa mga questions at ang kanilang mga answers. Sige, simulan na natin. Ito. There are 9 students inside the classroom. If 2 of the students were female, what part of the students are female? Ngayon, kapag nagsasagot ka ng mga word problems, ang pinakamagandang gawin dito, kung kaya tagalugin yung mga problems. On that way, mas dumadali ang pag-intindi natin sa tanong. Sige, try natin. Kung mayroong 9 na estudyante sa loob ng silid or classroom at ang 2 sa mga estudyante ay babae, okay? Anong parte ng mga estudyante yung babae? Okay? Ulitin ko. Kung mayroong 9 na estudyante sa loob ng classroom at yung 2 sa kanila ay babae, anong parte ng mga estudyante ang babae? Okay? Actually, dumadali yung tanong kapag tinatagalog siya kasi mas naiintindihan mo. Ngayon sa mga word problems kasi, I'm talking about all of the word problems na meron pagdating sa math. Ang pinaka-skill na kailangan mong matutunan ay reading comprehension. Kasi kapag na-comprehend mo ang isang word problem, parang nasasagutan mo na rin siya by 50% kasi naiintindihan mo kung ano yung flow ng mismong tanong. Okay? So kailangan na reading comprehension pagdating sa word problem. Sige, ngayon sagutan na natin siya. Kung naaalala mo doon sa ating mga previous na topic, meron tayong formulang inintroduce pagdating sa conditional probability. Ano nga yun? Naaalala mo pa ba? Okay? Ang formula na yun ay kailangan sa taas. Okay? Kailangan sa taas. Ano na sa baba? Lahat. Okay? Yan. Kailangan sa taas, lahat sa baba. Ngayon, punuan lang natin kung ano yung hinihingi ng formula na ito. Ilan ba sila lahat? Okay? Ilan sila lahat? Base sa problem, ilan ba sila lahat? There are 9 students. 9 sila lahat. O, ilagay lang natin. Ilan sila lahat? 9. Okay? Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung kailangan. Okay? Basahin lang ulit natin yung problem. There are 9 students inside the classroom. If 2 of the students were female, o ito na yung kailangan. What part of the students are? Ano? What part of the students are? Female. Ang kailangan pala ay female. O ito ang tanong. Base sa problem, ilan yung female? Kita naman agad, di ba? 2. Okay? 2 of the students were female. At sakto, female din ang kailangan natin sa problem. So, anong ilalagay natin na number sa kailangan na portion? 2. Tama. O, ito ang tanong. Meron bang 2 out of 9 dito sa ating mga choices? Meron. At yon ang letter C. 2 out of 9. Ganyan lang siya. Very easy. Napakadali naman nun. Okay? Hahanapin mo lang naman kasi kung ilan lang daw yung female out of the 9 students. Eh di 2 out of 9. Okay? So, di ba? Napakadali lang niya. Kayang-kaya, no? Napakadaling sagutan. Okay, so sige, proceed na tayo sa susunod na problem. Okay? Ito. If a die is rolled, what is the probability of getting a number divisible by 2? O sige, tagalugin. Kapag ang isang, yung die, hindi yan yung namatay. Okay? Baka iniisip mo yan yung namatay. No. Pag sinabi po nating die, yun yung dice. Okay? Yung nilalaro kapag nag-i-snake and ladder. Yung may mga number. Okay? Alam ko nakakita ka naman na nito. Okay? Kung yung dice daw na yan ay ginulong, anong probability na makakuha tayo ng numero na divisible by 2 or nahahati sa 2? O sige, isa-isayin lang natin yung tanong. Ngayon meron tayong mga words na ganito, no? Die. Okay? Alam nyo ba na mga words na yan ay ating mga clue words? Okay? Ibig sabihin yan, kapag nakita mo yung word na yan, meron ka na agad 50% of the answer. Okay? O sige, hindi lang yan die. Ito ha, sulat ko lang die.
dice, same lang yan sila. 6-sided die, same lang yan sila. At 6-sided dice. Magkakamukha lang yung apat na yan. Okay? Iisa lang yan ang meaning. Magkakaiba lang ng spelling at words. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Pag nakita mo yung words na yan, meron ka na agad ilalagay doon sa lahat na portion. Di ba ito yung ating formula? Kailangan over lahat. Okay? Pag nakita mo yung mga blue words na yan, meron na agad ikaw mailalagay sa lahat. Okay, tandaan mo ha, pag ang lumitaw ay die, 6-sided die, tsaka 6-sided die, ang ilalagay mo sa baba ay 6. Okay? Sir, bakit? Huwag mo nang itanong kung bakit 6. Automatic na yan. Okay? Ngayon, ang problema na lang natin ay yung kailangan. Ngayon, sinabi ko dati, sa nauna natin mga video, na yung kailangan, merong ring keyword para makita mo siya agad. After siya ng word na probability. So, after ng word nito, nandun na yung kailangan natin. Ito, probability of getting a number divisible by 2. Okay. Baka makakita ka lang ng 2, baka 2 ilagay mo dyan. Hindi ganun yun, ha? Tagalogin natin. Ano ang probability na makakuha ka ng number na divisible by 2? Okay. I-drawing natin ang mahiwagang dice natin. Ano ba mga number dyan? Sige nga, pakisabi. 1, ano pa? 2, ano pa? 3, 4, 5, tsaka 6. Yan ang 6 na number sa dice. Ngayon ito ang tanong, ano sa mga number na yan ang, divisible by 2? O sige, ano sa mga number na yan ang pwede mong hatiin sa dalawa? Sige, bigay mo sa akin. Ano ulit? 2, ano pa? 4, ano pa? 6, tama. Ngayon, ilang number yan? Ilan yan? 3 yan. Okay? At dahil 3 yan, ang ilalagay natin dito sa ating kailangan na portion ay 3. At yan ang sagot. 3 out of 6 ang makapagbibigay sa'yo ng number na divisible by 2. Kaso wala sa choices. O pag wala sa choices, anong ginagawa natin? Okay? Ang ginagawa natin ay nilo-lowest term. Sige, lowest term lang natin. Ano kaya dyan ang pwedeng i-divide sa 3 na pwede rin i-divide kay 6? Tama, 3. Sige. What is 3 divided by 3? 1. Now, what is 6 divided by 3? 2. Okay? At ang sagot natin ay 1 over 2. No? Letter C. Hindi 1/2 basa dyan ha. 1 over 2. Kasi probability ang ating pinag-uusapan. Okay? Sige. Doon na tayo sa ating last problem. Based na oras last problem agad. Sige, last problem tayo. In a deck of cards, what is the probability of getting an ace card? O ganun pa rin, meron tayong bagong keyword. Pag dice, 6-sided die, ano ulit ang keyword? Or ano ulit ang number? 6. This time, ito naman. Deck of cards. Pagka deck of cards, ang number sa baba ay 50, tingin nyo, 52. 52 kasi ang cards sa isang deck. Okay? So, mula Ace of Clubs hanggang King of Diamonds. Okay? 52 lahat yun. Sige, sulat lang natin ulit yung formula. Kailangan yan ha. Ang haba lang kasi, kaya ginawa ko na lang kay. Okay? Ngayon, meron na agad tayong number sa lahat. Ano ulit yung number na yun? Tama, 52. Okay. Ang kailangan natin ay yung word na after ng probability. Ito yon, of getting an ace card, alas. Ilan bang alas sa isang baraha? Ilan? Tama, no? 4 lang. Okay, 4 lang ang alas sa baraha. Ace of club, ace of spade, ace of heart, and ace of diamond. Okay? At actually, yan na agad ang sagot. Okay? Sir, pwede po bang i-lowest term? O naman, pwede naman siyang i-lowest term. Kaso, check lang natin kung may ma-ilo-lowest term tayo dyan ha. 4 over 52. Sige. Actually, pwede yung i-divide sa 4. 4 divided by 4 is
1, and 52 divided by 4 is 13. Pero kahit i-lowest term natin, wala siya sa choices. Kaya mag-stick na lang tayo sa una nating sagot na 4 over or 4 out of 52. Okay? Yan. Buti na lang meron tayong sagot agad. Okay? At yan ang sagot sa deck of cards, 4 out of 52. Tandaan na, pag die, 6-sided die, or 6-sided dice, 6 ang nasa baba. Pag naman deck of cards, 52. Okay? At ang bilis ng oras, okay? So, yan agad ang ating math tips under 10 minutes. I hope na meron kang natutunan sa ating 3 problems for today. And sa mga susunod na araw, bibigyan ko pa kayo ng mga probability questions under 10 minutes. Once again, this is Engineer Mark Joshua Yabut, and I'll see you on the next one.